Walang doktor ang nakapagligtas sa anak ng milyonaryo hanggang sa isang hamak na waitress ang naglakas loob at gumawa ng imposible na nagpatahimik sa lahat at nagpaiyak sa ama. Bago tayo magsimula, mayroon akong mahalagang pakiusap. Kung hindi mo susundan ang aming channel ngayon, maaaring paghiwalayin tayo ng algorithm magpakailanman. Ang iyong mga likes, comments, at shares ang tanging paraan para manatili tayong konektado. Huwag mong hayaang ito ang ating huling pagkikita. Pindutin ang follow button ngayon. At ngayon simulan na natin ang kwento. Inayos ni Alejandro Santos ang kanyang Italian silk tie sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 10 minuto, pilit ang panga habang pinagmamasdan ang kanyang 7 taong gulang na anak, si Mateo. Hirap na hirap itong sumusulong, umaasa sa kanyang saklay sa marmol na sahig ng Santos Medical Center sa Makati. Hindi nakaligtas sa kanya ang ironiya. Siya ang may-ari ng pinakamamodernong pribadong ospital sa bansa, ngunit hindi niya matulungan ang sariling anak na makalakad ng normal. Sir Santos, naghihintay na po sa conference room ang mga investors mula Cebu, bulong ng kanyang assistant na si Laila. Halos hindi marinig ang boses sa esterilisadong pasilyo na pinalamutian ng mga parangal at pagkilala na biglang naging walang kabuluhan. Sabihin mo sa kanila, kailangan ko pa ng 5 minuto, sagot ni Alejandro. Hindi inaalis ang kanyang matatalim na asul na mata kay Mateo, na huminto upang magpahinga. Mahigpit na hawak ang saklay nang may determinasyon na sabay-sabay bumabasag at nagpapalakas sa puso ng kanyang ama. Lumapit si Dr. Hilario, dala ang pinakabagong resulta, at ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na ng pagkadismaya. Ang experimental na paggamot mula Germany ay walang nagpakita ng makabuluhang pagbuti. Alejandro, ikinalulungkot kong sabihin na naubos na natin ang halos lahat ng kumbensyonal na opsyon. Sumara ang mga kamay ni Alejandro bilang kamao. 3 taong paghahanap, mga konsultasyon sa mga espesyalista mula UP-PGH hanggang pribadong klinika sa St. Luke's, milyon-milyong piso na inilaan sa mga cutting-edge na paggamot. At sa kabila nito, araw-araw na hinaharap ng kanyang anak ang buhay ng may tapang na nagpapababa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa lungsod. Ang kondisyon ni Mateo, isang bihirang neurological disorder na nakakaapekto sa kanyang motor skills, ay nagpagulo sa lahat ng eksperto na kanilang kinonsulta. Papa, pwede ba tayong kumain doon sa masarap na grilled cheese sandwich place? Tanong ni Mateo, na may maliwanag ng ngiti na nagkukubli ng anumang pagkabigo. Oo naman, champion. Kung ano ang gusto mo, sagot ni Alejandro. Kinarga siya, kasama ang kanyang saklay. Umalingaw-ngaw ang halakhak ng bata sa pasilyo, isang tunog na mas mahalaga kaysa anumang kita na nakamit ni Alejandro sa kanyang buhay. 20 minuto pagkatapos, dumating sila sa karinderya ni Aling Nena, isang simpleng lugar na natuklasan ni Mateo sa isa sa kanyang malapit na medical appointments. Naramdaman ni Alejandro na masyado siyang elegante sa kanyang mahigit P60,000 pesos na suit sa gitna ng vinyl seats at checkered floor, ngunit ang saya ng kanyang anak ay sulit ang anumang discomfort. Welcome po sa karinderya ni Aling Nena, mesa para sa 2, sabi ng isang mainit at kaaya-ayang boses na may matalinong tono na nagpapataas kay Alejandro mula sa kanyang telepono sa unang pagkakataon mula nang sila'y pumasok. Nakaharap sa kanila si Sofia de la Cruz, may order pad sa kamay, at ang kanyang mapusyaw na kayumangging buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Suot niya ang itim na uniforme ng lugar, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig na siya ay nabibilang sa isang mas sopistikadong kapaligiran kaysa sa hamak na karinderya na ito. Ang kanyang berdeng mata ay nagpakita ng lalim na nagkukuwento ng mga karanasan na lampas sa kanyang tila 20s. Opo, ang aming nakasanayang mesa malapit sa bintana, sagot ni Alejandro nang may kaunting lamig, naghahanap na ulit ng kanyang telepono. Ikaw siguro si Mateo, ano? Sabi ni Sofia, natural na yumuko para maging ka-level ang bata. Narinig ko na ikaw ang nagbibigay ng pinakamagandang rekomendasyon ng grilled cheese sandwich sa buong Maynila. Nagtawa si Mateo, agad na natuwa. Sabi ni Papa, expert ako kasi natikman ko na sa lahat ng lugar. Isang tunay na connoisseur, sabi ni Sofia ng seryoso na parang pinag-uusapan ng isang fine wine. Napaka-impresibo niyan. Siguradong alam mo kung paano dapat matunaw ang keso, hindi ba? Habang papunta sa mesa, napansin ni Alejandro ang lakad ni Sofia. May kumpiyansa, determinado, halos klinikal. Gumagalaw siya ng may katumpakan ng isang taong sanay sa matinding pressure, hindi ang walang pakialam na gaan na aasahan sa isang ordinaryong waitress. Gusto mo bang tulungan kita diyan? Tanong ni Sofia kay Mateo,
Itinuro ang saklay ng may diretsyong kabaitan nang walang awkward na awa na ipinapakita ng karamihan sa mga matatanda. Kaya ko po, sabi ni Mateo ng may pagmamalaki, umayos sa upuan. Mas mabilis na ako ngayon dito. Nakikita ko, mahusay ang iyong balanse at koordinasyon, sagot ni Sofia. At naramdaman ni Alejandro ang isang bagay sa kanyang tono. Hindi lang ito pagiging magalang, ito ay isang propesyonal na pagtatasa. Mukhang marami kang alam sa physical therapy para sa isang waitress, puna ni Alejandro nang may halong pagdududa at pag-uusisa. Nagbago ang ekspresyon ni Sofia sa loob lamang ng isang segundo. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha bago niya nabawi ang kanyang propesyonal na ngiti. May karanasan na po ako sa mga problema sa mobility, sagot niya ng may diploma. Ano po ang ihahanda ko para sa inyo ngayon? Habang kumukuha siya ng order, pinagmasdan ni Alejandro ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay malambot at maayos na may mga kalyo sa mga lugar na nagpapahiwatig ng mas komplikadong gawain kaysa sa pagdadala ng plato. Sa pagsusulat, ang kanyang sulat ay tumpak, halos pang medikal. Papa, napakabait niya. Bulong ni Mateo nang umalis si Sofia papunta sa kusina. Oo, mukhang tama, sagot ni Alejandro. Bagaman ang kanyang atensyon ay patuloy na bumabalik sa kusina kung saan nakita niya si Sofia na gumagalaw ng halos koreograpiko ang pagiging epektibo. Nang bumalik siya dala ang pagkain, sinusubukan ni Mateo na buksan ang isang pakete ng cookies at ang kanyang fine motor skills ay nagpapahirap sa gawain. Pinagmasdan ni Sofia sandali at pagkatapos ay umupo sa tabi niya. Pwede ba kitang turuan ng isang trick? Tanong niya ng marahan. Minsan, ang anggulo ang nagpapabago sa lahat. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mateo. Inayos ang kanyang hawak ng may banayad na katumpakan na agad na nagpadali sa gawain. Pinagmasdan ni Alejandro ang eksena nang may lumalagong pagkabighani. Ang paghipo ni Sofia ay tiyak, therapeutic. Halos parang nakikita ang isang occupational therapist na may maraming taong karanasan na nagtatrabaho sa isang pasyente. Ayan na, kailangan mo lang i-activate ang muscles ng hinlalaki mo sa ibang paraan, paliwanag ni Sofia. At halos mabulunan si Alejandro sa kanyang kape. Ang pag-activate ng muscles ng hinlalaki ay hindi tipikal na bokabularyo ng isang waitress. Sigurado ka bang nagtatrabaho ka lang sa paghahain ng pagkain dito? Direktang tanong ni Alejandro nang may instincts ng negosyante na nagsasabi sa kanya na mayroong mali. Bahagyang namula ang pisngi ni Sofia. Naghahain ako ng pagkain. Opo, may masama ba roon? Walang masama sa marangal na trabaho, sagot ni Alejandro. Bagaman ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na hindi siya lubos na kumbinsido. Mukhang may napaka-interesante ka lang nakakayahan. Ang mga tao ay puno ng sorpresa, Sir Santos, sabi ni Sofia, na may bahagyang ngiti na maaaring bigyang kahulugan bilang misteryoso o simpleng magalang. Agad na tumama kay Alejandro ang pagkilala sa pangalan. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang apelido. Nagbukas ng kaunti ang mga mata ni Sofia sa loob lamang ng isang bahagi ng segundo bago niya nabawi ang kanyang poise. Ikaw po si Alejandro Santos. Ang iyong larawan ay lumabas sa seksyon ng negosyo noong nakaraang linggo. Ang pagpapalawak ng medical center. Bukod pa rito, nabanggit ni Mateo na ikaw ang may-ari ng ilang ospital sa panahon ng kanyang konsultasyon bilang isang eksperto sa grilled cheese sandwich. Magandang recovery, naisip ni Alejandro, ngunit hindi sapat. Ang waitress na ito ay nagpakita lamang na nagbabasa siya ng balitang pangnegosyo at nagpapanatili ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasilidad medikal. Ang kanyang pag-uusisa ay nagsisimulang magbago sa tunay na interes. Papa, Sofia, pwede bang kumain siya kasama namin? Biglang tanong ni Mateo. Alam niya ang tungkol sa muscles ng hinlalaki at gusto niya rin ang grilled cheese sandwich. Inasahan ni Alejandro na tatanggi si Sofia ng may paggalang, ngunit nag-alinlangan siya, tumitingin sa halos walang laman na karinderya. Kung hindi po iniisip ng papa mo, siguro pwede akong magkaroon ng kaunting pahinga. Mangyari po, samahan niyo kami. Narinig ni Alejandro ang sarili niyang sinasabi na gulat sa sinseridad ng kanyang imbitasyon. Nang umupo si Sofia sa upuan sa harap nila, napansin ni Alejandro kung paano niya automatikong sinuri ang postura ni Mateo, gumagawa ng maliliit, halos hindi nakikitang pag-aayos sa posisyon nito, nang hindi pumupukaw ng atensyon. Ang lahat sa kanyang kalooban ay nagsasabi sa kanya na may mahalagang itinatago ang babaeng ito. At binuo ni Alejandro Santos ang kanyang imperyo sa pagtitiwala sa kanyang instinct tungkol sa mga tao. Kung gayon, Sofia, sinimulan niya, umupo ng may kaswal na kumpiyansa ng isang taong sanay na makakuha ng sagot.
Ano ang nagdala sa iyo upang magtrabaho bilang isang waitress sa karinderya ni Aling Nena? Ang tanong ay bumagsak na parang isang hamon at ang sagot ni Sofia ang magtatakda kung ang lumalaking hinala ni Alejandro ay makatarungan o kung siya ay sadyang nabighani lamang ng isang di pangkaraniwang mapagmasid na waitress na nanalo sa puso ng kanyang anak sa tunay na kabaitan. Ang tinidor ni Sofia ay nanatiling nakasuspinde sa kanyang salad habang ang tanong ni Alejandro ay lumutang sa pagitan nila. Naramdaman niya ang kanyang matalim na tingin na nagsusuri sa bawat microekspresyon, bawat paghinto. Si Mateo, walang kamalay-malay sa tensyon, ay masayang nilalamon ang kanyang grilled cheese sandwich nang may walang pakialam na sigasig na tanging mga bata lamang ang mayroon. Hindi po laging nangyayari ang buhay ayon sa plano ng isang tao. Maingat na sagot ni Sofia, kumain ng dahan-dahan upang makakuha ng oras. Minsan, napupunta tayo sa mga lugar na hindi natin kailanman naisip. Iyan ay medyo maaaring naging isang akusasyon. Mas gusto kong isipin na ito ay pagiging adaptable, sagot ni Sofia na may bahagyang ngiti. Nakakamangha kung gaano karami ang matututunan mo sa mga tao kapag hindi ka nakaupo sa likod ng isang mamahaling mesa, nagkukunwari sa kanilang katalinuhan batay sa kanilang posisyon sa trabaho. Nagtaas ng kilay si Alejandro, malinaw na hindi inaasahan ang banayad na verbal jab na iyon. Bagaman sasabihin ko na ang pag-uusisa tungkol sa isang taong nag-uusap tungkol sa pag-activate ng hinlalaki sa isang 7 taong gulang ay hindi katulad ng paggawa ng mga hinuha. Valid point po, pag-amin ni Sofia. At tinaas ni Mateo ang tingin mula sa kanyang sandwich, nararamdaman na naging interesante ang usapang matatanda. Nag-uusap po ba kayo ng mga usapang pangmatanda kung saan iba ang sinasabi ninyo pero iba ang ibig sabihin? Tanong ni Mateo nang may nakakagulat na pagdama. Tumawa ng tunay si Sofia na nagpabago sa kanyang mukha. Ang inyong anak po ay napakatalino, Sir Santos. Minana niya sa kanyang ina. Automatikong sagot ni Alejandro at agad niyang naramdaman ang kilalang paninikip sa dibdib na palaging dumarating kapag iniisip niya si Clarita. 3 taon na ang lumipas mula nang siya'y umalis, ngunit ang sakit ay patuloy na naghahanap sa kanya sa mga hindi inaasahang sandali. Agad na napansin ito ni Sofia, ikinalulungkot ko ang inyong pagkawala. Mahina niyang sabi ng may empatiya na nagpapahiwatig ng personal na karanasan sa kalungkutan. Pinagmasdan ni Alejandro ang kanyang mukha, nagulat sa tunay na pangunawa na nakita niya sa kanya. Paano niya nalaman na pagkawala ang pinag-uusapan niya? Dahil po sa pagbabago ng inyong boses, at sa bahagyang pagtaas ng inyong balikat, may mga bagay po na universal, anuman ang antas ng ekonomiya, sagot ni Sofia. At pagkatapos ay tila napansin na naman niya na masyado siyang mapagmasid. Masyado kang maraming napapansin para sa isang di umano'y nagdadala lang ng pagkain sa mesa, sabi ni Alejandro. Ngunit ang kanyang tono ay hindi na pagdududa, kundi interes. Sinundan ni Mateo ang usapan nang may matinding atensyon ng isang bata na nakakaramdam na may mahalagang nangyayari. Sofia, alam mo bang tulungan ang mga taong hindi nakalakad ng maayos? Ang tanong ay inosente, ngunit ang reaksyon ni Sofia ay agad at nagpapahiwatig. Lahat ng kanyang katawan ay napatigas sa isang iglap, ang kanyang mga daliri ay bahagyang humigpit sa tinidor. Mentally ni Alejandro na naitala ang reaksyon na iyon. May alam ako ng kaunti, maingat na sabi ni Sofia. Bakit mo tinatanong, mahal? Kasi minsan po hindi gumagana ang mga binti ko tulad ng ibang bata at hindi po ito maayos ng mga doktor. Pero noong tinulungan niyo po ako sa cookies, parang iba ang pakiramdam, parang mas maganda. Pinagmasdan ni Alejandro kung paano dumaan ang ekspresyon ni Sofia sa iba't ibang emosyon. Pagkagulat, isang bagay na kahawig ng pagkilala at pagkatapos ay isang profesional na distansya na maingat na kinokontrol na naramdaman niyang kakaibang pamilyar. Mateo, mahina niyang sabi, hindi ka ba mabubusog? Kung titingnan ko kung paano mo hawakan ang mga bagay para lang makita kung may maliliit na tricks na makakatulong sa iyo. Humihingi siya ng pahintulot kina Mateo at Alejandro, ngunit ang kanyang boses ay nagkaroon ng tono ng tahimik na autoridad na nagpatuwid kay Alejandro sa upuan. Hindi ito isang waitress na nakikipag-usap sa isang customer. Ito ay isang taong may tunay na karanasan na gumagawa ng klinikal na pagsusuri. Sige po, masiglang sabi ni Mateo, habang si Alejandro ay tumango bilang tanda ng pahintulot. Nangunguna ang pagkabighani sa anumang pag-iingat. Lumipat si Sofia sa tabi ni Mateo sa upuan ng may tumpak at determinado na mga kilos. Pinagmasdan niya kung paano hawakan ang sandwich, sinuri kung paano niya hawakan ang baso,
at nagtala ng mental notes na halos makita ni Alejandro na nabubuo sa likod ng kanyang konsentradong ekspresyon. Mateo, pwede bang isara mo ang kamao mo para sa akin? Magaling, ngayon igalaw mo lang ang mga daliri mo, iiwan mong nakatigil ang hinlalaki. Perpekto. Ang kanyang boses ay ganap na nagbago. Mainit, ngunit profesional, nakapagpapatibay, ngunit analytical. Ang iyong fine motor control ay sa katunayan ay medyo mahusay, patuloy ni Sofia. At naramdaman ni Alejandro na kinakapos siya ng hininga. Fine motor control, iyon mismo ang nabanggit ni Dr. Hilario sa kanyang huling konsultasyon, ang partikular na lugar kung saan si Mateo ay may pinakamalaking kahirapan. Subukan mo ito, sabi ni Sofia. Ipinapakita kung paano ilagay ang kamay sa ibang paraan kapag inabot ang baso. Simulan ang paggalaw mula sa balikat. Hayaan mong dumaloy ang lakas mula sa braso hanggang sa mga daliri sa halip na pilitin ito mula sa pulso. Ang pagbabago sa paggalaw ni Mateo ay banayad, ngunit agad. Ang kanyang pag-abot ay mas matatag, mas kontrolado. Lumapit si Alejandro, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paano mo nagawa iyan? Tanong ni Alejandro, nang may boses na tensyonado dahil sa emosyong pinipigil. Nananatiling hindi gumagalaw si Sofia, napagtanto na masyado siyang nagbunyag. Nakakatulong na po ako sa mga taong may katulad na hamon noon. Anong mga tao? Saan? At huwag mong sabihin sa akin na natutunan mo iyan sa paghahain ng kape at cake, giit ni Alejandro nang may desperasyon ng isang ama na nadaig ang anumang pag-aalala sa pagiging magalang. Pinapraktis ni Mateo ang kanyang bagong paraan ng paghawak ng mga bagay, tuwang-tuwa sa pagbuti, walang kamalay-malay sa lumalaking tensyon sa pagitan ng mga matatanda. Komplikado po, sabi ni Sofia, nagsisimulang umatras. Komplikado din ang kondisyon ng aking anak, sagot ni Alejandro, na may boses na nabigatan ng 3 taong desperadong paghahanap. Kaya't tulungan mo akong maunawaan kung paano mas maraming alam ang isang waitress tungkol sa kanyang motor skills kaysa sa mga espesyalista mula sa Philippine Children's Medical Center. Tiningnan ni Sofia si Mateo, masaya pa ring pinag-eksperimentuhan ang kanyang bagong kasanayan at pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Alejandro. May isang bagay sa kanyang ekspresyon, isang krudo na pag-asa na may halong bahagya na napigilang desperasyon na tila umabot sa kanya. Dati po akong nagtatrabaho sa pediatric rehabilitation, mahina niyang sabi. Bago siya napunta roon, naramdaman ni Alejandro na bahagyang gumalaw ang kanyang mundo, nagtatrabaho. At bakit mo ito iniwan? Dahil po minsan, ang mundo ng medisina ay hindi kasing dalisay ng iniisip ng mga tao, sagot ni Sofia nang may tonong mapait na nagkukuwento ng isang personal na pagtataksil. Iyan ay napaka-misteryoso. Iyan ay totoo, sagot ni Sofia. Hindi po lahat ay nalulutas ng pera at koneksyon, Sir Santos, kahit na ikaw ang may-ari ng mga ospital. Ang hamon sa kanyang boses ay nagpukaw ng isang bagay kay Alejandro, hindi galit, kundi pagkilala. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong nakikipag-usap sa kanya ng walang paggalang o nakatagong interes. Isang taong nakakakita, lampas sa kanyang yaman at posisyon, at itinuturing lamang siyang isang ama na humihingi ng tulong para sa kanyang anak. Tama ka, sabi ni Alejandro, na nagulat sa kanilang dalawa. Hindi kayang gamutin ng pera si Mateo. 3 taon at milyon-milyong piso ang nagpatunay niyan, ngunit ang kaalaman ay makakatulong. Ang karanasan ang makakagawa ng pagkakaiba. At ngayon, ikaw ay mayroon ng pareho. Tinitigan siya ni Sofia, malinaw na hindi inaasahan ang pag-amin ng kahinaan mula sa isang taong kilala sa kanyang kontrol at dominasyon. Ano po ba ang eksaktong hinihingi ninyo sa akin? Maingat niyang tanong. Hinihingi ko na tulungan mo ang aking anak. Simpleng sagot ni Alejandro. Anuman ang gastos, anuman ang kailangan, anuman ang nangyari sa iyong buhay, wala na iyan kung mapapabuti mo ang buhay ni Mateo. Tinaas ni Mateo ang tingin, nararamdaman ang kahalagahan ng sandali. Sofia, tutulungan mo ba akong makalakad ng mas mahusay? Nangangako akong magiging mabait at gagawin ang lahat ng sasabihin mo. Ang composure ni Sofia ay bahagyang nasira at isang sinserong emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Mateo, perpekto ka na sa kung ano ka. Anumang tulong na maiaalok ko sa iyo ay magiging mga kasangkapan lamang para mas mapadali ang mga bagay. Kung gayon, tutulungan mo ako? Tanong ni Mateo nang may pag-asa. Tiningnan ni Sofia si Alejandro at pagkatapos ay muling tiningnan si Mateo, malinaw na nakikipaglaban sa isang desisyon na lumalampas sa simpleng mga teknik ng physical therapy. Kailangan kong pag-isipan ito. Sa huli ay sabi niya, mas komplikado ito
kaysa sa iniisip mo. Inilabas ni Alejandro ang kanyang kamay sa kanyang Amerikana at kumuha ng isang card. Isinulat ang kanyang personal na numero sa likod. Dalhin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, ngunit mangyaring pag-isipan mo ito. Kung ano ang nangyari noon ay hindi kailangang magtakda kung ano ang mangyayari pagkatapos. Kinuha ni Sofia ang card at bahagyang nagkadikit ang kanilang mga daliri. Ang pagdikit ay elektrikal, hindi inaasahan, at pareho silang bahagyang umatras, nagulat sa pagkagulat na iyon. Kailangan ko na po bang bumalik sa trabaho? Sabi ni Sofia. Inilagay muli ang kanyang propesyonal na maskara, bagaman ang pamumula ng kanyang pisngi ay hindi niya lubos na maitago. Habang inaalis ang mga plato, nalaman ni Alejandro na kinomemorize niya ang mga detalye tungkol sa kanya, ang paraan ng kanyang paggalaw, ang maingat na kontrol ng kanyang mga ekspresyon, ang halatang katalinuhan na sinubukan niyang bawasan. Nagtatanong na si Mateo kung kailan sila makakabalik para makita si Sofia. Si Alejandro Santos ay sanay na makakuha ng gusto niya sa pamamagitan ng pagiging persistent at may resources. Ngunit may nagsasabi sa kanya na si Sofia de la Cruz ay mangangailangan ng ganap na ibang diskarte, isang diskarte na maaaring subukin ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang sarili at kung ano ang handa niyang isakripisyo para sa mga taong mahal niya. 3 araw ang lumipas bago nakatanggap si Alejandro ng tawag mula kay Sofia. Nasa kalagitnaan siya ng isang board meeting. Sinusuri ang quarterly projections kasama ang mga investors mula sa 3 magkakaibang kontinente nang mag-vibrate ang kanyang personal na telepono. Nang makita ang isang hindi kilalang numero, muntik na niya itong balewalain hanggang sa may nagtulak sa kanya na lumabas ng conference room at sagutin ito. Sir Santos, si Sofia de la Cruz po ito mula sa karinderya ni Aling Nena. Iba ang tunog ng kanyang boses sa telepono, mas formal, maingat na kinokontrol. Naramdaman ni Alejandro na bumilis ang kanyang pulso nang hindi inaasahan. Nagsisimula ng isipin ni Sofia na nagpasya siyang hindi tulungan si Mateo. Pinag-isipan ko po ito, sagot niya. Sobrang tagal. Kung papayag po akong magtrabaho kasama siya, kailangan may matupad na ilang kondisyon. Halos ngumiti si Alejandro. Siyempre, magkakaroon ng kondisyon. Sa kanyang karanasan, ang pinakamahalagang tao ay palaging mayroon yan. Nakikinig ako. Una, gagawin po ito ng propesyonal, hindi bilang pabor o gawa ng kawanggawa, kundi bilang isang formal na therapeutic relationship. Kailangan ko pong makita ang lahat ng kanyang medical history, makipag-ugnayan sa kanyang kasalukuyang mga doktor, at magtatag ng isang tunay na plano ng paggamot. Tapos, ano pa? Ikalawa, magtatrabaho po tayo sa mga neutral na lugar, hindi sa inyong bahay o sa medical center, sa isang lugar kung saan si Mateo ay makakaramdam ng komportable at relaxed. Nag-pause si Alejandro, interesado sa kanyang pagpupumilit sa mga limitasyon. May mungkahi ka ba? May sentro ng komunidad po, mga 10 minuto lang mula sa karinderya. Mayroon silang mahusay na espasyo para sa physical therapy na inirenta kada oras. Malinis, kumpleto sa kagamitan, at hindi nakakatakot. At ang ikatlong kondisyon, tanong ni Alejandro, nararamdaman na may kulang pa. Nag-alinlangan si Sofia sandali. Ang aking nakaraan po ay hindi pag-uusapan. Inaarkila niyo po ako para tulungan si Mateo, hindi para pasiyahin ang inyong pag-uusisa kung bakit ako nagtatrabaho bilang waitress sa halip na gawin ang ginagawa ko noon. Ang bahagyang pagkabali ng kanyang boses ay nagsabi kay Alejandro ng lahat ng kailangan niyang malaman. Kung anuman ang naglayo kay Sofia mula sa pediatric rehabilitation ay sapat na masakit upang mag-iwan ng malalim na marka. Sige, sabi niya ng simple. Kailan tayo magsisimula? Sabado ng umaga sa alas 9. Ipapasa ko po sa inyo ang address sa mensahe. Ibaba ni Alejandro ang telepono, nararamdaman ang halo-halong pag-asa na walang kinalaman lamang sa paggamot ni Mateo at marami ang kinalaman sa muling pagkakita kay Sofia de la Cruz sa kanyang tunay na elemento. Sumikat ang araw ng Sabado na sariwa at malinaw. Halos hindi nakatulog si Alejandro. Nagpapalit-palit sa pagitan ng excitement para sa posibleng pag-unlad ni Mateo at isang hindi maipaliwanag na kaba sa muling pagkakita kay Sofia. Si Mateo naman, wala nang ibang pinag-usapan kundi si Sofia na kanyang katulong mula nang umalis sila sa karinderya. Ang sentro ng komunidad ay simple, ngunit maayos ang pagkakayari. Matatagpuan sa isang lumang bodega na inangkop na may matataas na kisame at natural na liwanag na pumapasok sa mga skylight. Inaasahan ni Alejandro na kailangan niyang dumaan sa mga preliminary discussion marahil ay magpuno ng mga porma
Sa halip, natagpuan niya si Sofia sa physical therapy room, nakasuot ng itim na sportswear na nagpapakita ng toned arms at athletic build na nagpapahiwatig ng seryosong pagsasanay. Nakaponytail ang kanyang buhok at sinusuri ang isang folder na puno ng detalyadong dokumento. Naging abala ka, obserbasyon ni Alejandro. Napansin ang profesional na ayos, ang mga exercise mats, ang therapy tools, at ang tila isang maingat na idinisenyong plano ng sesyon. Sinabi ko sa inyo na kung gagawin natin ito, gagawin natin ng maayos, sagot ni Sofia. Itinaas ang tingin ng may ngiting mas mainit kaysa sa kanyang boses sa telepono. Mateo, handa ka na bang magtrabaho ng kaunti? Opo. Anong klaseng trabaho? Masiglang tanong ni Mateo. Inayos ang saklay sa ilalim ng kanyang mga braso. Secret, sabi ni Sofia. Kumindat. Pero una, kailangan kong maintindihan kung paano eksaktong gumagana ang iyong katawan ngayon. Okay ba? Sa loob ng sumunod na 30 minuto, pinagmasdan ni Alejandro kung paano ginawa ni Sofia ang pinakakomprehensibong pagsusuri na kailanman nakita niya sa kondisyon ng kanyang anak. Siya ay pasyente, ngunit tumpak, naghihikayat, ngunit analytical. Ginagabayan si Mateo sa mga galaw at ehersisyo habang kumukuha ng detalyadong tala. Ang kanyang karanasan ay hindi maitatanggi. Natukoy niya ang mga kahinaan ng kalamnan at mga pattern ng kompensasyon na hindi napansin ng ibang therapist. Nagtanong siya tungkol sa pang-araw-araw na buhay ni Mateo na nagbunyag ng mga aspeto na walang doktor na pinag-isipan at ang pinaka-nakakagulat, nagawa niyang gawing parang isang masalimuot na laro ang buong pagsusuri. Mateo, napakahusay ng ginagawa mo, sabi ni Sofia pagkatapos ng bahaging iyon. Ngayon gusto kong turuan ka ng isang bagay na interesante. Dinala niya ito sa isang banig at ipinakita sa kanya ang isang serye ng mga ehersisyo na tila simple, ngunit malinaw na idinisenyo upang tugunan ang kanyang mga partikular na neurological na hamon. Ang pinakakagulat-gulat kay Alejandro ay kung paano inayos ni Sofia ang kanyang diskarte sa real time. Binabasa ang mga reaksyon ni Mateo at agad na umaangkop. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba kapag inactivate mo muna ang sentro ng iyong katawan? Tanong ni Sofia habang gumagawa si Mateo ng isang galaw ng may kapansin-pansin na mas mahusay na kontrol kaysa dati. Opo, para bang ang buong katawan ko ay magkasamang gumagana at hindi lang ang mga braso ko, masiglang sagot ni Mateo. Naramdaman ni Alejandro ang buhol sa kanyang lalamunan. Sa loob lamang ng 30 minuto, nagawa ni Sofia na magkaroon si Mateo ng mas mahusay na motor control kaysa sa buwan ng kumbensyonal na therapy. Ngunit higit pa roon, binigyan niya ito ng kumpiyansa, pinadama niya na may kakayahan ito at hindi limitado. Sofia, sabi ni Alejandro habang nagpapahinga si Mateo at umiinom ng tubig, saan ka ba eksaktong nag-aral? Ang antas ng karanasan na ito ay hindi lumalabas ng magdamag. Nagbago ang ekspresyon ni Sofia, bumalik ang profesional na maskara. Sinabi ko po sa inyo na hindi pinag-uusapan ang aking nakaraan kahit na malinaw na ito ay international level. Si Mateo ay mas umunlad sa isang session kaysa sa buwan ng tradisyonal na therapy. Isang pag-unlad na maaaring mawala kung hindi natin pananatilihin ang pagpapatuloy at angkop na mga limitasyon, matatag na sagot ni Sofia. Bagaman nakita ni Alejandro ang isang kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata, ang usapan ay naputol ng masiglang boses ni Mateo. Sofia, tingnan mo ito. Sinusubukan niya ang exercise ng pag-activate ng core ng mag-isa na may teknik na hindi pa perpekto, ngunit may ganap na determinasyon. Magaling Mateo, nakukuha mo na. Paghikayat ni Sofia at pagkatapos ay bumaling kay Alejandro na may mas malambot na ekspresyon. Siya ay isang pambihirang bata, alam mo ba? Ang kanyang neuroplasticity ay exceptional para sa kanyang kondisyon. Neuroplasticity. Ulit ni Alejandro. Iyan ay hindi isang basic na termino sa physical therapy. Napansin ni Sofia na nagbunyag siya ng mas espesyalisadong kaalaman at iniwas ang kanyang tingin. Nagbabasa po ako ng marami. Sofia, sabi ni Alejandro ng mahinahon. Anuman ang nangyari sa iyong nakaraan, anuman ang nagpababa sa iyo mula sa medisina, hindi nito binabago ang katotohanan na mayroon kang regalo. Si Mateo ay tumutugon sa iyo tulad ng hindi niya ginawa sa anumang ibang therapist. Minsan ang mga regalo ay may napakataas na presyo. Mahina niyang sagot. Pinagmamasdan si Mateo na nagpa-practice ng kanyang mga ehersisyo ng may kahanga-hangang konsentrasyon. Nais ni Alejandro na magpumilit, humingi ng mas maraming paliwanag, ngunit isang bagay sa tono ni Sofia ang nagpatigil sa kanya.
Sa halip, sinabi niya, ang mahalaga ay tinutulungan mo siya ngayon. Salamat. Mukhang nagulat si Sofia sa kanyang pagpigil na parang umaasa siya sa mas maraming pagtatanong tungkol sa kanyang nakaraan. Walang anuman, sa parehong oras sa susunod na linggo. Siyempre, at Sofia, anuman ang ginagawa mo dati, saan ka man nag-aral, iyon mismo ang kailangan ni Mateo ngayon. Habang naghahanda silang umalis, niyakap ni Mateo si Sofia ng may sinserong pagmamahal. Sofia, ikaw ang pinakamahusay na katulong sa mundo. Pwede ka rin bang maging kaibigan ko, hindi lang guro? Oo naman, sweetie. Sagot ni Sofia. Ganap na inalis ang kanyang profesional na saloobin sa harap ng inosensya ng bata. Pinagmasdan ni Alejandro ang eksena. Humanga sa naturalidad kung paano nakikipag-ugnayan si Sofia kay Mateo, kung paano niya ibinaba ang kanyang mga depensa sa harap ng tunay na sigasig ng kanyang anak. Nagtaka siya kung ano ang kailangan upang makuha ang parehong walang pag-aalinlangan na pagtitiwala mula sa misteryosong babae na gumagawa ng maliliit na himala sa kanyang anak. Habang naglalakad papunta sa mga kotse, gumawa si Alejandro ng isang desisyon na ikinagulat niya mismo. Sa halip na pilitin si Sofia na ibunyag ang kanyang nakaraan, kukunin niya ang kanyang tiwala sa parehong paraan na nakukuha niya ang pag-unlad ni Mateo. Unti-unti, nang may pagpapatuloy at isang tunay na paggalang sa mga limitasyon na kailangan niyang panatilihin. Ngunit habang pinagmamasdan niya itong lumayo sa isang katamtamang sedan na maingat na pinili tulad ng lahat sa kanya, nalaman ni Alejandro na umaasa siya na ang tiwalang iyon ay balang araw isasama ang pag-unawa sa kaakit-akit at reserbadong babae na nagbabalik ng liwanag sa buhay ng kanyang anak. Dumating ang anonymous na email isang Martes ng umaga, dumulas sa inbox ni Alejandro sa pagitan ng quarterly reports at merger proposals na parang isang nalason na pana na direktang tumama sa puso. Ang subject ay malamig at profesional, urgente babala tungkol sa bagong therapist ng iyong anak, posibleng malubhang paglabag sa etika ng medisina. Muntik nang burahin ni Alejandro, iniisip na spam ito, hanggang sa makita niya ang pangalan ni Sofia sa preview. Nalamig ang kanyang dugo nang buksan ang mensahe. Sir Santos, kailangan ko pong babalaan kayo tungkol kay Sofia de los Reyes, na kasalukuyang gumagamit ng apelyidong De La Cruz. 3 taon na ang nakalipas, inalis ang lisensya sa pagdodoktor ni Dr. De los Reyes, matapos ang isang matinding kamatayan ng pasyente sa Philippine Children's Medical Center. Ang kanyang experimental treatment protocol ay nagdulot ng permanenteng paralysis sa isang 8 taong gulang na pasyente. Ang demanda ng pamilya ay nagbunyag ng matinding kapabayaan at pineke na datos ng pananaliksik. Nakakabahala na malaman kung nagkaroon siya ng access sa inyong anak. Mangyaring protektahan si Mateo bago maulit ang kasaysayan. Sumasa inyo, isang nag-aalalang profesional sa kalusugan. Nakalakip ang tila mga dokumento ng korte, mga resolusyon ng Philippine Medical Association at mga artikulo sa pahayagan na nagdedetalye ng isang kaso ng malpractice na sumira sa karera at reputasyon ni Sofia. Ang mga larawan ay nagpakita ng ibang babae, elegantly nakasuot, kumpiyansa, nakatayo sa tabi ng mga research awards at nagsasalita sa mga medical congress. Ngunit ang mukha ay hindi maikakaila. Siya si Sofia. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro habang nagbabasa. Si Sofia de los Reyes ay isang umuusbong na bituin sa pediatric neurology, isang prodigy na nagtapos ng medisina sa edad na 24 at nagsasagawa ng groundbreaking research sa mga child motor disorders. Ang kaso na sumira sa kanya ay kinasasangkutan ng isang treatment na binuo niya mismo, inilapat ng walang sapat na pahintulot na nag-iwan sa isang bata na may permanenteng paralysis. Ang pagtataksil ay mas sumakit kaysa sa anumang panloloko sa negosyo na naranasan niya. Hindi lamang itinago ni Sofia ang kanyang nakaraan, aktibo rin siyang niloko tungkol sa karanasan na ginagamit niya para gamutin si Mateo. Paano siya naging ganito ka-inosente? Paano niya ipinagkatiwala ang pangangalaga ng kanyang anak sa isang taong sumira na sa buhay ng ibang bata? Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe ito mula kay Sofia na nagkukumpirma ng sesyon sa Sabado. Ang kaswal na normalidad ng text ay tila malaswa matapos ang kanyang natuklasan. Hello, Alejandro. Looking forward to seeing you both on Saturday. Mateo's progress has been remarkable. May ilang bagong exercises ako na makakatulong sa kanyang bilateral coordination. See you at 9, Sofia. Nakatitig si Alejandro sa screen. Ang galit at sakit ay naglalaban sa kanyang dibdib. Patuloy siyang nagpapanggap. Pinananatili ang kwento na siya ay isang rehabilitation worker lamang
at hindi isang diskredito na doktor, na ang kapabayaan ay sumira sa isang pamilya. Tinawagan niya agad si Sofia sa kanyang malamig at kontroladong boses pang negosyo sa kabila ng emosyonal na kaguluhan sa loob niya. Sofia, kailangan nating mag-usap ngayon, hindi sa Sabado. Ngayon. Agad na nagbago ang boses niya nang maramdaman ang tono niya. Alejandro, anong nangyari? Ayos lang ba si Mateo? Ayos lang si Mateo. Ikaw ang inaalala ko, Dr. De Los Reyes. Ang sumunod na katahimikan ay napakahaba kaya't inisip ni Alejandro na naputol ang tawag. Nang sa wakas ay nagsalita si Sofia, halos bulong lang ang kanyang boses. Paano niyo nalaman? Isang taong nag-aalala sa kaligtasan ng aking anak ang nagpadala sa akin ng katotohanan tungkol sa iyong nakaraang karera. Ang tanong ay, bakit hindi mo ito ginawa? Alejandro, pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ng ano? Kung paano ka nagsinungaling tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Kung paano mo ginagamot ang aking anak gamit ang mga teknik na nilikha ng isang taong nagparalisa ng ibang bata. Kung paano ka nagpanggap na isang simpleng waitress, kung sa katunayan ikaw ay isang diskreditadong doktor na nawalan ng lisensya dahil sa malpractice. Hindi malpractice, sabi ni Sofia, at ang kanyang boses ay nabasag sa 3 taong pinipigil na sakit. Gumagana ang treatment. Desperado ang pamilya, tulad mo ngayon. Sinusubukan kong iligtas ang mobility ng batang iyon, hindi sirain. Hindi sumang-ayon ang Philippine Medical Association. Hindi rin ang mga korte, hindi rin ang pamilya na ang anak ay hindi na muling makakalakad dahil sa iyong kayabangan. Matigas na sagot ni Alejandro. Malinaw na narinig ang hikbi ni Sofia sa kabilang linya. Hindi niyo po naiintindihan ang totoong nangyari. Ang kaso, ang ebidensya, lahat ay minanipula. Binihag ako ng mga taong gustong nakawin ang aking pananaliksik, sirain ang aking kredibilidad para makuha ang aking trabaho. Napakaginhawa, sagot ni Alejandro. Bagaman isang bagay sa desperasyon ni Sofia ang nagpabaling sa kanya. Sisihin ang isang conspiracy kapag ang iyong sariling kapabayaan ang sumira sa buhay ng isang bata. Mayroon akong ebidensya, nagmamadaling sabi ni Sofia. Mga dokumento na nagpapakita kung ano talaga ang nangyari, kung sino ang tunay na may pananagutan. Dala ko ang lihim na ito sa loob ng 3 taon. Takot na magtiwala sa kahit sino, dahil ang mga nagtaksil sa akin ay may koneksyon sa lahat ng dako, kahit sa inyong mundo. Naramdaman ni Alejandro ang isang kislap ng pagdududa, ngunit ang galit ay napakatindi. Kahit na totoo iyan, niloko mo ako. Inilagay mo sa panganib ang aking anak sa pagtatago ng iyong kasaysayan. Paano mo inaasahan na paniniwalaan ko ang bawat salita ng sinasabi mo ngayon? Dahil nakita mo ang mga resulta, pakiusap ni Sofia, ang pag-unlad ni Mateo ay totoo. Ang aking mga teknik ay gumagana dahil nakabatay ito sa matibay na agham, hindi sa mga kasinungalingan na sumira sa aking karera. Pakiusap, Alejandro, huwag mong hayaan na saktan ng conspiracy na iyon si Mateo sa pag-alis sa kanya ng isang paggamot na talagang nakakatulong sa kanya. Ang paggamot ay tapos na ngayon, sabi ni Alejandro sa tiyak na boses. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa amin. Huwag kang lumapit sa aking anak. Kung susubukan mo ang anumang iba pang kontak, ipapahuli kita sa seguridad. Ibinaba niya ang telepono bago pa makasagot si Sofia at bumagsak sa kanyang upuan sa opisina. Pakiramdam ay walang laman at pinagtaksilan. Sa pamamagitan ng mga floor-to-ceiling na bintana, ang Metro Manila ay nakalatag sa ilalim niya tulad ng isang kaharian na ayaw na niyang pamunuan. Ang lahat ng kanyang binuo, lahat ng kanyang tagumpay at kapangyarihan ay tila walang kabuluhan sa harap ng panloloko na iyon. Ngunit kahit sinusubukan niyang iproseso ang kanyang galit, hindi malilimutan ni Alejandro ang emosyon ni Mateo bago ang bawat sesyon kay Sofia, ang tunay na pag-unlad na kanyang nakamit, ang liwanag sa mga mata ng kanyang anak kapag pinag-uusapan ng kanyang katulong. Kung si Sofia ay talagang mapanganib, kung ang kanyang paggamot ay nakakapinsala, hindi sana lumala ang kondisyon ni Mateo sa halip na bumuti. Ang pagdududa ay bumaon sa kanyang isipan, lumalaki sa bawat oras na lumipas. Sa paglubog ng araw, nakita ni Alejandro ang kanyang sarili na mas maingat na sinusuri ang anonymous na email, napapansin ang mga inconsistencies sa mga kalakip na dokumento, tinatanong ang napakaginhawang timing ng pagbubunyag na iyon. Sa sandaling nagpapakita si Mateo ng walang kapantay na pag-unlad. Alas 9 ng gabi, dumating ang kanyang pribadong investigador na si Roberto Mendoza sa penthouse na may preliminary report na magbabago sa lahat. Alejandro,
Ang nagpadala sa inyo ng impormasyong ito ay may koneksyon sa mga napakalakas na tao. Ang email ay ipinadala sa pamamagitan ng servers sa 3 magkakaibang bansa, ngunit nagawa kong i-trace ito sa isang law firm na espesyalista sa mga medical patent disputes. At ano ang kinalaman niyan kay Sofia de los Reyes? Tanong ni Alejandro. Ipinakita ni Roberto ang ilang dokumento sa dining table. Si Dr. Sofia de los Reyes ay nagtatrabaho sa mga revolusyonaryong treatment protocols para sa pediatric neurological disorders. Ang kanyang pananaliksik ay nagkakahalaga ng milyon-milyon, posibleng bilyon-bilyon, kung maging standardized treatments. Isang araw bago ang kanyang malpractice case ay umabot sa paglilitis, 3 senior colleagues sa kanyang ospital ang nagparehistro ng mga patent ng treatment na kahina-hinalang katulad ng sa kanya. Sinuri ni Alejandro ang mga patent records at agad na kinilala ng kanyang entrepreneurial mind ang pattern. Gusto nila ang kanyang pananaliksik at higit pa roon, kailangan nilang ganap na diskredituhin siya upang hindi na niya maangkin ang pagnanakaw. Ang malpractice case ang kanilang sandata. Patuloy pa rin akong nag-iimbestiga, ngunit ang mga preliminary evidence ay nagpapahiwatig na ang paglala ng pasyente ay hindi sanhi ng paggamot ni Dr. De Los Reyes. Ito ay sanhi ng isang secondary medication na ibinigay ng ibang doktor matapos magpakita ng positibong resulta ang kanyang protocol. Tumama ang katotohanan kay Alejandro na parang suntok sa dibdib. Hindi nagsinungaling si Sofia tungkol sa conspiracy. Siya ang biktima nito. Sinira ng kanyang mga kasamahan ang kanyang karera at reputasyon upang nakawin ang trabaho ng kanyang buong buhay at pagkatapos ay sistematikong inilibing ang mga ebidensya na sana ay nagpawalang sala sa kanya. Roberto, kailangan kong makuha ang lahat. Bawat dokumento, bawat testimonya, bawat ebidensya na itinago sa orihinal na kaso at kailangan ko ito ng mabilis. Alejandro, ang ganitong uri ng investigasyon ay maaaring tumagal ng ilang buwan. Mayroon kang 48 oras. Putol ni Alejandro nang may autoridad ng isang taong sanay maglipat ng mga bundok. Ang pera ay hindi problema. Tawagan ang lahat ng pabor, upahan ang pinakamahusay na eksperto, ngunit kailangan ko ng ebidensya ng inosensya ni Sofia de los Reyes bago ang Huwebes. Nang umalis si Roberto, naiwan si Alejandro na nag-iisa sa kanyang penthouse, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod at hinaharap ang laki ng kanyang pagkakamali. Inakusahan niya si Sofia na isang manloloko at panganib sa kanyang anak, samantalang sa katotohanan ay siya ay isang mahusay na doktor na ang karera ay sinira ng parehong uri ng corporate ambition at manipulasyon na lubos niyang kilala sa sarili niyang mundo ng negosyo. Ngunit tapos na ang pinsala. Nawala na si Sofia. Hihinto ang pag-unlad ni Mateo at nawalan si Alejandro ng isang mahalagang bagay na ngayon pa lang niya nagsisimulang maunawaan. Hindi lamang ang therapist na gumawa ng maliit na himala sa kanyang anak, kundi ang babae na nang hindi niya namamalayan ay naging mahalaga sa buhay nilang dalawa. Sa paraang lampas sa medisina, kinabukasan ng umaga, ang masisiglang tanong ni Mateo tungkol sa session sa Sabado kay Sofia ay naramdaman na parang mga saksak sa puso ni Alejandro. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang 7 taong gulang na anak na ang babaeng nagbalik ng pag-asa at pag-unlad sa kanya ay inalis dahil sa takot at pagtatangi ng sarili niyang ama? Paano niya aaminin na ang kanyang pangangailangan na kontrolin at protektahan ay sumira sa pinakamahusay na nangyari sa kanila bilang isang pamilya mula nang mamatay si Clarita? Habang pinagmamasdan niya si Mateo na nagpa-practice ng mga ehersisyo na itinuro ni Sofia, pinapanatili ang kanyang pinakamahusay na motor control. Kahit sa kanyang kawalan, gumawa si Alejandro ng isang desisyon na magtatakda ng takbo ng kanilang buhay. Hahanapin niya ang katotohanan. Ilalantad niya ang conspiracy na sumira sa karera ni Sofia at sa anumang paraan ay kukumbinsihin niya ang babae na kanyang nasaktan ng napakalalim upang patawarin siya. Ngunit una, kailangan niyang harapin ang posibilidad na ang kanyang akusasyon at pagtanggi ay naglayo sa kanya ng tuluyan, na ang pangalawang pagkakataon ng paggaling at pagmamahalan na inalok niya ay nawala dahil sa kanyang kawalan ng pagtitiwala ng manaigang takot. Pagsapit ng Huwebes ng gabi, nagtayo si Alejandro ng isang tunay na war room sa kanyang pribadong conference area. Ang mga dokumento ay sumasakop sa bawat ibabaw. Medical records, judicial transcripts, financial statements, at phone records na nagpinta ng larawan ng korupsyon na napakasistematiko na ikinagulat niya.
Nagtrabaho si Roberto Mendoza ng 48 oras nang tuloy-tuloy kasama ang isang pangkat ng mga investigador, forensic accountants at medical experts upang ilantad ang katotohanan. Si Dr. Patricia Enriquez, dating head ng department ni Sofia, ang nagplano ng buong conspiracy ng may surgical precision. Natukoy niya ang revolusyonaryong pananaliksik ni Sofia sa neuroplasticity treatments. Kinilala ang malaking potensyal nito sa komersyo at sistematikong sinimulan itong nakawin. Ang plano ay nangangailangan ng ganap na pagwasak sa kredibilidad ni Sofia upang hindi na niya makontra ang pagnanakaw. Ang pasyente na naparalisa, si Sara Jimenez, ay hindi nagkaroon ng komplikasyon mula sa paggamot ni Sofia. Binigyan siya ng isang experimental muscle relaxant ni Dr. Enriquez nang walang kaalaman o pahintulot ni Sofia, isang gamot na nagkaroon ng mapaminsalang interaksyon sa therapeutic protocol. Pagkatapos, pineke ni Dr. Enriquez ang mga records upang lumabas na si Sofia ang nagbigay ng kontrobersyal na gamot. Alejandro, tingnan mo ito, sabi ni Roberto. Itinuro ang mga financial statements na nakakalat sa mesa. 3 araw matapos bawiin ang lisensya ni Sofia, nakatanggap si Enriquez ng research grant na 12 million para sa pagbuo ng mga makabagong neuroplasticity treatment sa mga bata. Ang proposal ay naglalaman ng buong section ng orihinal na trabaho ni Sofia, salita sa salita. Naramdaman ni Alejandro ang pagkahilo. Tama si Sofia tungkol sa setup at masyado siyang nabulag ng takot upang maniwala sa kanya. At si Sara Jimenez, nasaan na siya ngayon? Diyan nagiging mas interesante. Ang pamilya ay lumipat sa Pampanga sa 6 buwan pagkatapos ng settlement. Nagawa kong mahanap sila. Pumayag ang nanay ni Sara na kausapin kami. Ang kanyang sinabi ay nagpabago sa lahat. Nag-play si Roberto ng recording sa kanyang laptop. Ang boses ng isang babaeng puno ng pagkakasala at pagsisisi ang pumuno sa silid. Alam po naming may hindi tama sa kasong iyon. Si Dr. De Los Reyes po ay tinulungan si Sara sa loob ng ilang buwan at siya po ay gumagaling. Gumagana ang treatment, tapos bigla na lang lumala at sinabi ni Dr. Enriquez na dahil daw po nagkamali si Dr. De Los Reyes sa gamot pero si Sara po ay patuloy na hinahanap si Dr. De Los Reyes. Sabi niya po gusto niyang bumalik ang kanyang totoong doktor. Kinumbinsi po kami ng mga abogado na si Dr. De Los Reyes ay mapanganib na kailangan naming magsampa ng kaso para protektahan ang ibang bata. Nangako po sila ng pera para sa pangangalaga ni Sara, ngunit higit sa lahat, gusto po nilang manatili kaming tahimik at mawala. Ipinikit ni Alejandro ang kanyang mga mata. Iniisip si Sofia na nagdadala sa loob ng 3 taon ng bigat ng isang maling akusasyon. Naniniwala na sinira niya ang buhay ng isang bata, samantalang sa katunayan ay sinusubukan niya itong iligtas. Mayroon pa, patuloy ni Roberto. Nahanap ko ang abogado na nagrepresenta kay Dr. De Los Reyes sa orihinal na kaso. Takot na takot siya, Alejandro, talagang takot. Inamin niya na itinago ang mga ebidensya, na inintimida ang mga saksi, at halos pinilit siyang tanggapin ng isang kasunduan na nag-alis ng lisensya ni Sofia kapalit ng pag-iwas sa mga kasong kriminal. Mga kasong kriminal na gawa-gawa lamang? Matigas na sabi ni Alejandro. Eksakto, si Dr. Enriquez ay may koneksyon sa buong medical system. Sinira na niya ang hindi bababa sa 3 pang promising na researcher sa nakaraang dekada gamit ang katulad na taktika. Si Sofia lang ang pinakamaliwanag na biktima. Tumayo si Alejandro at naglakad patungo sa mga bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagpaalala sa kanya sa mga mata ni Sofia sa unang araw sa karinderya, puno ng katalinuhan at may bakas ng sakit na hindi niya nakita. Nasaan na si Sofia ngayon? Iyan ang problema. Nawala na siya. Nag-resign siya sa trabaho niya sa karinderya. Inimpake ang kanyang apartment at walang iniwang address. Naniniwala ang aking mga source na plano niyang umalis ng bansa, magsimulang muli sa isang lugar kung saan hindi siya hahabulin ng kanyang reputasyon. Ang ideya ni Sofia na tumatakas, ang pagkawala niya magpakailanman dahil sa kanyang pagtataksil, ay nagliyab kay Alejandro. Hanapin mo siya. Hindi ko iniisip ang gastos o kung gaano karaming tao ang kailangan kong upahan. Hanapin si Sofia De Los Reyes at ibalik siya. Alejandro, kahit na makita natin siya, ang pagpapabalik sa kanya upang magtiwala sa iyo matapos ang nangyari, aasikasuhin ko iyan pagdating ng panahon. Ngayon kailangan kong mag-focus sa paglilinis ng kanyang pangalan at siguraduhin na ang mga sumira sa kanyang buhay ay haharap sa hustisya. Ginugol ni Alejandro ang sumunod na 3 araw sa pag-organisa ng kanyang pribadong tinawag na Operation Redemption. Ginamit niya ang bawat contact, bawat pabor na nakabinbin,
at bawat gramo ng impluensya na naipon sa loob ng maraming taon ng negosyo upang sistematikong buwagin ang conspiracy na sumira sa karera ni Sofia. Una, inupahan niya ang pinakamahusay na abogado sa bansa sa mga kaso ng medical malpractice upang maghain ng mga apela na humihiling ng pagpapanumbalik ng lisensya ni Sofia batay sa mga bagong ebidensya. Pagkatapos, isinaayos niya na ang pamilya ni Sara Jimenez ay mailipat malapit sa mga specialized treatment centers na may lahat ng gastos na sakop at isang trust fund na itinatag para sa patuloy na pangangalaga ng bata. Ang pinakakasiyasyang bahagi ay ang paghahanda sa pagbagsak ni Dr. Patricia Enriquez. Nagpakita ang team ni Alejandro ng ebidensya ng pagnanakaw ng pananaliksik at medical fraud sa Philippine Medical Association, sa National Bureau of Investigation's Anti-Fraud Division, at 3 medical journals na naglathala ng ninakaw na trabaho. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, naaresto na si Enriquez, sinuspinde ang kanyang medical license at ang ninakaw na research funds ay nagyelo habang umuusad ang investigasyon. Ngunit wala sa mga ito ang mahalaga kung hindi nagawa ni Alejandro na hanapin si Sofia at kumbinsihin siyang patawarin siya. Ang mapagpasyang pagbabago ay dumating noong Sabado ng umaga. Tumawag si Roberto sa madaling araw na may balita na nagpabilis sa tibok ng puso ni Alejandro. Nahanap ko na siya. Nasa isang maliit na bayan na tinatawag na Tagaytay, mga tong oras sa timog mula rito. Nakatira siya sa isang inn. Mukhang sinusubukan niyang magpasya kung tatanggapin niya ang isang job offer mula sa isang klinika sa Cebu. Nasa kanyang kotse si Alejandro. Nagmamaneho sa dilim ng madaling araw patungo sa isang pagtatagpo na magtatakda ng natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naghanda siya ng mga talumpati, nagpractice ng mga paghingi ng tawad, nag-rehearse ng mga paliwanag na may ebidensya na nagpapakita ng kanyang inosensya. Ngunit sa pagpasok sa parking lot ng The Inn at Tagaytay, bumagsak ang lahat sa isang desperadong katotohanan. Mahal niya si Sofia de los Reyes at halos sinira niya silang dalawa dahil sa hindi pagtitiwala sa pagmamahal na iyon noong pinakamahalaga. Nakatayo si Sofia sa duyan sa beranda, nakabalot sa isang cream-colored sweater at may hawak na tasa ng kape. Mas mukha siyang marupok kaysa sa naaalala niya, na parang ang bigat ng 3 tao ng maling akusasyon ay sa wakas ay bumali ng isang mahalagang bagay sa loob niya. Nang makita niya itong papalapit, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Walang sorpresa o galit. Tanging isang pagod na pagbibitiw na sumira sa puso ni Alejandro. Paano mo ako nahanap? Tanong niya ng mahina. May mahusay akong mga investigador, sagot ni Alejandro, umupo sa mga baitang ng beranda na nakaharap sa kanya. Sofia, kailangan mong malaman na alam ko na ang katotohanan tungkol kay Dr. Enriquez, tungkol sa kung ano talaga ang nangyari kay Sara Jimenez, kung paano ka binihag upang dalhin ang bigat ng pagkakasala ng ambisyon at kapabayaan ng iba. Bahagyang nanginig ang tasa ni Sofia sa kanyang mga kamay. Wala na iyan, tapos na ang pinsala. Mahalaga, inaresto si Enriquez. Ina-review na ng Philippine Medical Association ang iyong kaso para tuluyang ibalik ang iyong lisensya. Gusto kang makita ng pamilya ni Sara Jimenez para humingi ng tawad sa kanilang papel sa pagtatago. Ang iyong pananaliksik ay iniuugnay na sa iyong pangalan, hindi sa mga nagnakaw nito. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay dumating, nagpakita si Sofia ng emosyon, isang kislap ng pag-asa na mabilis niyang sinubukang pigilan. Kahit na totoo ang lahat ng iyan, hindi nito binabago ang sinabi mo sa akin. Gaano kabilis kang naniwala na ako ay isang panganib kay Mateo? Gaano kadali mong itinapon ang binuo natin ng magkasama? Naramdaman ni Alejandro ang mga salitang iyon na parang pisikal na suntok. Tama ka, nabigo ako sa iyo noong pinakailangan mo ng tiwala. Hayaan kong durugin ng takot ang lahat ng alam ko tungkol sa iyong karakter, iyong integridad, iyong pagmamahal kay Mateo. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo iyon o magpanggap na hindi nangyari. Kung gayon, ano ang hinihingi mo sa akin? Tanong ni Sofia. Hinarap ni Alejandro ang kanyang tingin. Nakikita sa kabila ng sakit ang babae na gumawa ng mga himala sa buhay ng kanyang anak at sa kanyang sarili. Hinihingi ko ang pagkakataon na patunayan sa iyo na ako ay karapat-dapat sa iyong tiwala. Hinihingi ko na bumalik ka sa bahay at tulungan akong palakihin si Mateo sa isang mundo kung saan ang mga matatalino at mabubuting tao tulad mo ay pinoprotektahan at pinapahalagahan, hindi sinisira ng mga tiwaling sistema. Nananatiling tahimik si Sofia ng matagal. Pinagmamasdan kung paano pininturahan ng pagsikat ng araw ang kalangitan ng ginintuan at rosas na kulay.
Siguro nagtataka si Mateo kung anong nangyari sa kanyang mga sesyon. Nagtatanong siya tungkol sa iyo araw-araw. Nagpa-practice siya ng mga ehersisyo na itinuro mo sa kanya, pinananatili ang kanyang pag-unlad kahit wala ka. Nag-pause si Alejandro at nagpa siya na ipagsapalaran ang lubos na katapatan. Ngunit hindi lang si Mateo ang nangangailangan sa iyo, Sofia. Kailangan kita. Hindi bilang therapist ni Mateo o bilang si Dr. De Los Reyes, ang mahusay na investigador. Kailangan ko ikaw, ang babae na humahamon sa akin na maging mas mahusay, na nakakakita lampas sa aking pera at kapangyarihan sa lalaking gusto kong maging. Ibinaba ni Sofia ang tasa ng kape at tiningnan siya ng diretso sa unang pagkakataon mula nang siya ay dumating. Alejandro, ano ba talaga ang sinasabi mo? Sinasabi kong mahal kita, simple niyang sagot. Nahulog ang loob ko sa iyo sa karinderya ni Aling Nena nang napatawa mo si Mateo habang tinutulungan mo siya sa kanyang cookies. Mas lalo akong nahulog ang loob sa iyo nang makita-kitang nagtatrabaho sa kanya, nang makita ko ang iyong passion at talento sa bawat galaw. At nalaman ko kung gaano kita kamahal nang inakala kong nawala ka na sa akin magpakailanman dahil sa sarili kong takot at kapalpakan. Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia, ngunit ngayon ay nakangiti siya. Isang tunay na ngiti, ang una mula nang masira ang lahat. Alam mo bang parang baliw ito, hindi ba? Malambing niyang sabi. Isang makapangyarihang negosyante at isang diskreditadong doktor na naging waitress. Ang mga magazine ay magdiriwang. Ngumiti si Alejandro. Pakiramdam ay mas magaan kaysa sa mga nakaraang araw. Kaya ko namang kontrolin ang ilang media. Ngunit Sofia, kung gagawin natin ito, may kondisyon ako. Ngayon ikaw na ang may kondisyon. Tanong niya nang may bakas ng kanyang dating mapaglarong tono. Gusto ko na ikaw ang maging doktor ni Mateo, hindi lang ang kanyang therapist. Gusto ko na magkaroon ka ng sarili mong research laboratory, sarili mong team, ang resources upang ipagpatuloy ang trabaho na ninakaw mula sa iyo. Gusto ko na malaman ng buong mundo na si Dr. Sofia De Los Reyes ay ang napakatalino na babae na hindi lang nagpagaling sa aking anak, kundi nagawa ring pagalingin ang kanyang nasirang ama. Tumayo si Sofia mula sa duyan at lumapit kay Alejandro. Hawak ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay nang may kaparehong katumpakan at lambing kung paano niya ginabayan si Mateo sa kanyang mga ehersisyo. Parang maganda iyan na deal, Sir Santos, sabi niya nang may boses na puno ng pagmamahalan at pagtitiwala na halos nawala magpakailanman. Ngunit may kondisyon din ako. Ano man ang gusto mo? Sa susunod na may susubukang kumbinsihin ka na ako ay mapanganib o hindi karapat-dapat sa tiwala, lumapit ka muna sa akin. Tanungin mo ako ng katotohanan bago ka magbigay ng conclusion. Makakapangako ka ba niyan? Tinabon ni Alejandro ang kanyang mga kamay gamit ang kanyang sarili. Tumitig sa mga mata ng babae na naging kanyang pangalawang pagkakataon sa lahat ng mahalaga. Nangangako ako, at Sofia, wala nang susunod na pagkakataon. Simula ngayon, kahit na ang buong mundo ay laban sa iyo, ako ay nasa iyong tabi, lumalaban para sa atin. Nang halikan siya ni Sofia ng marahan sa beranda ng maliit na inn na iyon, sa wakas ay naunawaan ni Alejandro na ang hinahanap niya sa buong buhay niya bilang matanda ay hindi lang tagumpay, hindi lang seguridad, o maging pagmamahalan, kundi pagiging kasama. Isang taong hahamon sa kanya, magtitiwala sa kanya, at magtatayo ng isang magandang bagay mula sa mga abo ng kanilang nakaraang mga sakit ng magkasama. Marami pa silang dapat gawin. Naghihintay si Mateo, at ang karera ni Sofia ay kailangan pang ganap na maibalik. Ngunit sa sandaling iyon, hawak ang babaeng mahal niya sa ginintuang liwanag ng isang bagong bukang liwayway. Naramdaman ni Alejandro Santos na sa wakas ay nakauwi na siya. Pagkaraan ng 6 na buwan, si Alejandro ay nasa Grand Ballroom ng Metropolitan Hotel. Pinagmamasdan si Sofia na gumagalaw sa gitna ng mga bisita sa opisyal na pagdiriwang ng kanyang profesional na pagpapanumbalik. Taglay niya ang parehong natural na gilas na dati niyang ipinapakita habang naghahain ng kape sa karinderya ni Aling Nena. Nagtipon ang komunidad ng medisina upang formal na tanggapin si Dr. Sofia De Los Reyes na ang revolusyonaryong pananaliksik ay inilalapat na sa mga pediatric hospital sa buong bansa. Siya ay pambihira, puna ni Dr. Hilario na lumitaw sa tabi ni Alejandro na may hawak na 2 baso ng champagne. 30 taon na akong nagpa-practice ng medisina at hindi pa ako nakakita ng sinumang nagbigay ng respeto sa paraan ng kanyang paggawa nito. Mahirap paniwalaan na 6 na buwan lamang ang nakalipas, itinatago niya ang kanyang pagkakakilanlan sa isang karinderya. Kinuha ni Alejandro ang baso, ngunit hindi inalis ang kanyang tingin kay Sofia
na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga neurologist tungkol sa kanyang pinakabagong mga protocol. Hindi siya nagtatago. Kalmado niyang sagot. Pinoprotektahan niya ang sarili mula sa mga taong sisira sa kanya muli at nahanap nila siya. At ngayon ay may nagpoprotekta sa kanya habang binabago niya ang mundo. Dagdag niya ng may kasiyahan. Bukod pa rito, malapit na siyang maging santos at may sarili ding baluti iyan. Bahagyang tumawa si Dr. Hilario. Pagsusumamo ko, nasabi na ba niya sa inyo ang tungkol sa pinakabagong progress reports ni Mateo? Ang kanyang pagbuti ay idinodokumento para ilathala sa 3 magkakaibang medical journals. Ngumiti si Alejandro, naaalala ang tuwa ng kanyang anak nang umagang iyon nang ipinakita ni Sofia ang kanyang pinakabagong resulta. Si Mateo ay nasa normal na saklaw na ngayon sa fine motor control, general coordination at bilateral integration. Ang mga saklay ay matagal nang iniwan 2 buwan na ang nakakaraan. Pinalitan ng isang kumpiyansa na ganap na nagpabago sa paraan ng paggalaw ng bata sa mundo. Alam niya, sagot ni Alejandro. Ang hindi niya alam ay kung ano ang pinlano ko para ngayong gabi. Sa kabilang dako ng ballroom, nagtagpo ang tingin ni na Sofia at Alejandro at ngumiti. Ang parehong mainit at may kinalaman ng ngiti na unang bumighani sa kanya sa simpleng karinderiya na iyon. Nagpaalam siya sa kanyang grupo at lumapit sa kanya sa gitna ng mga bisita. Nagtatago ka ba sa sarili mong selebrasyon? Tanong niya. Natural na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako nagtatago, sagot ni Alejandro. May plano ako at dinala niya ito sa rooftop garden ng hotel. May gusto akong ipakita sa iyo. Ang terrace ay binago sa isang maliit na pribadong paraiso na may nakabiting mga ilaw na kumikinang sa mga maingat na inayos na bulaklak at isang solong mesa na inihanda para sa 2 o mas mabuti para sa 3. Naghihintay na si Mateo, nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit at nakangiti ng may kagalakan na hindi mapigilan. Surprise! Bulalas ng bata. Sabi ni Papa, pwede akong tumulong sa espesyal na hapunan. Tumingin si Sofia mula kay Mateo patungo kay Alejandro, nararamdaman na may mahalagang mangyayari. Ano ang lahat ng ito? Ginabayan siya ni Alejandro sa mesa, kung saan 3 upuan ang nagpapatunay na ito ay isang pamilya. Nais naming ipagdiwang ni Mateo ang iyong pagpapanumbalik na malayo sa ingay, kaming 3 lang. Sa pag-upo, halos hindi mapigilan ni Mateo ang kanyang sarili. Sofia, hulaan mo? Sabi ni Papa. Magiging totoo kang, mama ko na ngayon, hindi lang ang doktor ko. Namula ang mga mata ni Sofia sa pagkabigla, naghahanap ng paliwanag kay Alejandro. Hinawakan niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, gumuhit ng maliliit na bilog gamit ang kanyang hinlalaki sa palad nito. Alam kong napag-usapan na natin ang pagpapakasal. Simulan niya ng maingat, ngunit napagtanto ko na may isang bagay na hindi natin kailanman napag-usapan ng nararapat. Matagal nang nagtatanong si Mateo kung kailan ka magiging opisyal na kanyang mama at naunawaan ko na mali ang aking pag-iisip tungkol dito. Nanginginig ang boses ni Sofia sa emosyon. Ano ang ibig mong sabihin? Nagpaplano ako ng isang tradisyonal na proposal. Iniisip ang perpektong mga talumpati at romantikong senaryo. Ngunit ang ating kwento ay hindi kailanman naging tradisyonal. Nagsimula si Sofia sa isang karinderya kasama ang isang batang nangangailangan ng tulong at isang babaeng sapat na matapang upang ibigay ito sa kabila ng kanyang sariling sakit. Lumago ito sa pagitan ng tiwala, pagtataksil at pagpapatawad. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang bagay na mas mahusay. Ito ay totoo. Tumayo si Alejandro mula sa upuan at lumuhod sa tabi ni Sofia. Ngunit sa halip na maglabas ng singsing, sumenyas siya kay Mateo na tumakbo upang sumama sa kanila. Sofia de los Reyes, patuloy ni Alejandro. Pakakasalan mo ba kami? Hindi lang ako, kundi ang aming pamilya. Magiging mama ka ba ni Mateo at ang aking asawa? Ang kasama na gusto ko sa aking tabi sa bawat hamon at bawat tagumpay na ilalaan ng buhay sa atin? Inilabas ni Mateo ang isang maliit na velvet case mula sa kanyang bulsa nang may solemnong pagkaseryoso. Sama-sama naming pinili ito, buong pagmamalaking ipinahayag niya. Sabi ni Papa, kailangan perpekto ito para sa perpektong mama. Binuksan ni Sofia ang maliit na kahon at nakita ang isang emerald cut diamond na napapalibutan ng maliliit na emerald na eksaktong tumutugma sa kulay ng kanyang mga mata. Ngunit hindi ang ganda ng singsing ang nagpaiyak sa kanya. Ito ang sandali nang mahigpit siyang niyakap ni Mateo sa leeg at bumulong. Please sabihin mo oo, Sofia. Sinabi ko na sa lahat sa school na ikaw ang mama ko. Oo, sagot ni Sofia sa pagitan ng luha.
Oo sa pagpapakasal sa iyo. Oo sa pagiging mama ni Mateo. Oo sa magandang, komplikado at perpektong pamilya na ito na, nang hindi namin alam kung paano, ay aming binuo ng magkasama. Habang isinusuot ni Alejandro ang singsing sa daliri ni Sofia, pumalakpak si Mateo at sumigaw sa tuwa na may ganoong purong kaligayahan na nawawala sa kanilang buhay bago pumasok si Sofia sa karinderiya na iyon sa 6 na buwan na ang nakalipas. May isa pang bagay, sabi ni Alejandro, inilabas mula sa kanyang Amerikana ang isang opisyal na dokumento. Nilikha ko ang De Los Reyes Foundation for Pediatric Research na may initial fund na 50 milyong piso. Magkakaroon ka ng ganap na autonomiya upang bumuo ng pananaliksik na sa tingin mo ay pinakamahalaga na may resources upang kumuha ng pinakamahusay na team sa mundo. Tiningnan ni Sofia ang dokumento, pagkatapos ay si Alejandro at pagkatapos ay si Mateo na patuloy na niyakap siya ng may tindi ng isang bata na sa wakas ay nahanap ang piraso na nawawala sa kanya. Alejandro, sobra na ito. Ang foundation, ang laboratory, ang lahat ng ito. Hindi sapat. Malumanay siyang pinutol ni Alejandro. Sofia, iniligtas mo ang buhay ng aking anak at ibinalik mo ang aking pananampalataya sa pagmamahalan at pagiging kasama. Ang foundation na ito ay simula pa lamang ng lahat ng gusto kong buuin kasama mo. Babaguhin natin ang paraan kung paano tinatrato ng mundo ang mga batang tulad ni Mateo. Ang paraan kung paano sinusuportahan ang mga mahuhusay na researcher, tulad mo, at ang paraan kung paano pinoprotektahan ang mga nangahas na mag-innovate at magpagaling sa halip na isipin lamang ang pera. Kalaunan ngayong gabi, matapos ipatulog si Mateo na may kwento tungkol sa nalalapit na kasal at pangako na walang magbabago, maliban na si Sofia ay magiging opisyal niyang mama, sina Alejandro at Sofia ay nanatili sa balkonahe ng penthouse. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng Metro Manila na nag-ugnay sa kanila. Naiisip mo pa ba ang unang araw na iyon sa karinderya ni Aling Nena? Tanong ni Sofia habang kumikinang ang kanyang singsing sa liwanag ng lungsod. Araw-araw, sagot ni Alejandro. Niyakap siya mula sa likod. Ako ay mayabang. Kumbinsido ako na kaya kong kontrolin ang lahat gamit ang pera at impluensya. Hindi ko kailanman naisip na isang waitress na may misteryosong kakayahan at protektadong puso ang magtuturo sa akin kung ano ang tunay na kapangyarihan. Sumandal si Sofia sa kanyang dibdib, payapa sa kanyang nakaraan at excited sa hinaharap. At hindi ko kailanman naisip na isang demanding at mapanuring negosyante ang magiging lalaking lalaban upang linisin ang aking pangalan at ibalik ang aking karera at tiwala. Kami ay isang kakaibang, mag-asawa, bulong ni Alejandro sa kanyang buhok. Ang diskreditadong doktor at ang work-obsessed na negosyante, pinagbuklod ng isang bata na nangailangan sa aming dalawa upang maging buo. Speaking of Mateo, sabi ni Sofia na may malikot ng ngiti. Nagtatanong siya kung kailan siya magkakaroon ng kapatid na lalaki o babae. Tila, naniniwala siya na ang pagkakaroon ng doktor na mama at may-ari ng ospital na papa ay nangangahulugang makakagawa tayo ng perpektong mga sanggol. Nagtawa si Alejandro na puno ng kaligayahan at posibilidad. Ang batang iyon ay nakarinig na ng sapat na terminolohiyang medikal para sa buong buhay. Ngunit Sofia, kapag handa na tayo bilang isang pamilya, wala nang mas magpapasaya sa akin kaysa makita kang magdala ng bagong buhay sa mundong ito na aming binubuo ng magkasama. 6 na buwan pagkatapos niyan, si Dr. Sofia Santos ay nasa laboratorio ng De Los Reyes Foundation na may isang kamay sa kanyang nakikitang tiyan. Pinagmamasdan si Mateo na tinutulungan ang kanyang research assistant na ayusin ang datos ng pinakabagong clinical trial. Ang kanyang mga protocol ng paggamot ay ginagamit na sa 47 ospital sa buong mundo. Tinutulungan ang daan-daang bata na makamit ang mobility at kalayaan na hindi kailanman naisip ng kanilang mga magulang na posible. Lumitaw si Alejandro sa pintuan ng laboratorio. Suot pa rin ang kanyang suit mula sa isang board meeting, ngunit nakaluwag ang kurbata at nakatupi ang manggas. Ang larawan ng isang lalaki na natuto ng balansehin ang propesyonal na tagumpay sa personal na kaligayahan. Kumusta ang aking 3 paboritong tao ngayon? Tanong niya. Hinahalikan ang pisngi ni Sofia at ginugulo ang buhok ni Mateo ng may parehong pagmamahal. Tinutulungan ako ni Mateo na kalkulahin ang mga success rate, sagot ni Sofia. Automatikong hinahanap ang kamay ni Alejandro habang pinagmamasdan nila ang kanilang anak. Mahusay, kumpiyansa sa sarili, at naglalakad ng walang anumang suporta. Ipinapaliwanag ang statistical analysis ng may sigasig ng isang nagmana ng katalinuhan
at determinasyon ng parehong magulang. At ang aking kapatid na babae ay nagpa-practice ng kanyang mga sipa sa football. Ipinahayag ni Mateo, inilalagay ang kanyang maliit na kamay sa tiyan ni Sofia nang may malambing na paggalang ng isang nakatatandang kapatid na lalaki na lubos ng umiibig. Lumuhod si Alejandro sa tabi ng kanyang pamilya. Inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Mateo sa tiyan ni Sofia na mangha sa buhay na lumalaki doon. Isang buhay na kumakatawan hindi lamang sa kanilang biological union, kundi sa lahat ng kanilang nalampasan upang buuin ang pambihirang alyansang iyon. Kailangan nating palawakin ang laboratorio, sabi ni Sofia nang may kunwari na pagkaseryoso. Sa tulong ni Mateo sa pananaliksik at sa mga kontribusyon ng maliit na ito sa pediatric medicine sa hinaharap, kailangan natin ng mas maraming espasyo. Tapos na. Ano man ang kailangan mo, sagot ni Alejandro. At alam ni Sofia na sinabi niya ito nang may parehong ganap na pananalig kung paano niya nilabanan upang linisin ang kanyang pangalan, kung paano siya nag-propose ng kasal sa kanyang buong pamilya, at kung paano siya nasa kanyang tabi sa bawat hamon at bawat tagumpay mula noong araw na iyon sa karinderya ni Aling Nena. Sa pagtingin sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at sa foundation na kanilang itinayo ng magkasama, naunawaan ni Dr. Sofia Santos na ang mga himala ay hindi lamang mga medikal na pagunlad o hindi inaasahang paggaling. Minsan ang mga himala ay simpleng pagmamahalan na tumatangging sumuko. Isang tiwala na nabubuhay sa kabila ng pagtataksil at pangalawang pagkakataon na nagbabago hindi lamang sa mga tao, kundi sa buong pamilya, komunidad, at sa paglipas ng panahon, sa mundo. Sa labas ng mga bintana ng laboratorio, ang lungsod ay nakalatag sa kanilang harapan na parang isang pangako. Isang lugar kung saan ang isang waitress ay maaaring muling maging isang respetadong doktor, kung saan ang isang reserbadong negosyante ay maaaring matuto ng lubos na magtiwala, kung saan ang pangangailangan ng isang bata na gumaling ay pinagbuklod ang dalawang pusong nasugatan upang maging buo. Ang himalang paghipo na nagsimula ng lahat ay patuloy na nabubuhay, hindi lamang sa mga kamay na nagpapagaling ni Sofia, kundi sa bawat buhay na binago ng kanilang pagmamahalan, sa bawat hamon na kanilang nalampasan ng magkasama, at sa bawat pag-asa na kanilang inaalagaan para sa hinaharap. At sa gayon ay patuloy silang magtatayo ng isang gawa ng katapangan at habag ng sabay-sabay.